Northeastern Luzon hanggang Southern Luzon, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na epekto ng ating C-line pa rin. Pero yung amihan ay patuloy pa rin na iiral sa extreme Northern Luzon, lalo na sa Kanluran, Zambales at Metro Manila. At mga uulanin pa rin sa bahagi ng Southern Luzon, kabilang nga ang parte ng Visayas, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, November 23, 2023. Ang oras natin po sa may umaga ay alas 10:29 na ng umaga. Well, natin ay stationary pa rin ang magiging lagay natin sa Metro Manila. Bukod sa overcast, gloomy, klaro at partly cloudy, ay asahan pa rin ang malamig ang simoy ng hangin natin sa bahagi ng Metro Manila at pahilagang bahagi ng Luzon, lalo na sa northwestern part ng Luzon, epekto ng ating amihan pa rin. Pero sa may bandang northeastern Luzon naman ay medyo magiging maulap dahil nga po yung malawak na kaulapan na yan na nag-extend. At despite na meron tayong C-line pa rin na umiiral sa may bandang southern Luzon, nag-extend yan. Pa-diagonal kasi yung ating C-line, kaya yung parte ng northeastern Luzon pa rin ay medyo makakaranas ng mga maulap na himpapawin at magiging drizzle rains at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero hindi pa rin maiwasan sa bahagi ng bandang Southern Luzon, especially sa may bandang Sorsogon, ang mga pagkulog at pagkidlat at may mga kasama pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat bahagyang nabawasan ito, ay expected pa rin ang mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa ating current condition, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan City at expected pa rin ang magiging maulap dahil pa rin sa ating amihan na sumasalubong sa medyo mainit na sikat ng araw at base sa ating live CCTV snapshots ay partly to mostly cloudy pa rin. Pero despite na magiging maulap, mababa lamang ang mga tsansa pa rin ng pag-ulan at magiging makulimlim lamang sa hapon hanggang sa gabi. Sa ating lowest temperature na itala kaninang 5:21 AM di sa amin sa Caloocan ay nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kapon, medyo katamtaman na maalinsangan na itala sa amin na maabot ng 33 degrees Celsius kahapon ito ng 1:31 PM. Ibig sabihin lamang, katamtaman lang din ang pagtaas ng aming heat index at 42.2 degrees Celsius kahapon. Kaya kung sisilipin naman natin sa iba't ibang heat index ni Pag-asa, hopefully wala pa rin tumaas. Isa lamang ang tumaas na heat index sa mga weather stations si Pag-asa. Yan ay ang Zamboanga Peninsula, so sa Zamboanga del Sur, na nasa 42 degrees Celsius din, nakapareho dito sa amin sa Caloocan. So pareho kami na dito sa Caloocan na umaabot ng 42 degrees Celsius ang aming init pandama. Halos pareho sa Zamboanga del Sur na mataas ang aming heat index. Well, dahil nasa parte kaming bandang west portions, expected na sa umaga ay medyo maalinsangan pa rin ang temperatura despite na meron pa rin mga lamig ng simoy ng hangin na dulot ng ating amihan. Pero sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna sa maalinsangan temperatura ang Zamboanga Peninsula na umabot ng 34.9 degrees Celsius, so halos 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay bahagyang tumataas pa rin ito, pero stationary at 15 degrees o 15.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Baguio City, so manatili pa rin malamig ito. At sa Inulan naman ang katarman pa rin dyan sa may Northern Samar at tuloy-tuloy pa rin silang inuulan ng heavy rain showers at umabot sa total of 89.3 mm ang kanilang total rainfall. Well, at least bahagya itong nabawasan, di kagaya ng isang araw na humigit sa 600 mm ang total na pag-ulan sa kanila, kaya umabot sa hanggang leeg ang tindi ng baha at ang iba ay lagpas bubong na ang baha nung isang araw na umabot ng 600 mm nga ang torrential rains noong isang araw. Well, dito sa amin sa Metro Manila at sa amin sa Caloocan, wala kaming naitala pa rin pag-ulan, so walang pagbabago. At medyo drier ulit tayo ngayong umaga at 66% yung ating outside humidity base sa aking weather station sa hygrometer. At bumababa ito ng 3% since last hour. At bahagyang mataas din ang atmospheric pressure dahil nga po sa presensya ng ating amihan
expected mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals at steady ito since last hour. Kaninang alas 8:33 ng umaga ay nasa 1,012 hectopascals ito. So manatili pa rin itong mataas sa ating high tide and low tide status. May 2 hours and 33 minutes sa low tide. So manatiling bad news pa rin sa ating mangingisda. Mangisda dyan sa may pangpang ng Manila Bay. Medyo layo-layo po muna kayo sa West Philippine Sea mangisda. And so far, wala tayong bad air quality. Maganda ang ating air concentration so far. Siguro dahil sa may mga ilang nagkaroon ng jeepney strikes na hindi nakapagpasada ang ilan sa mga kababayan natin. Kaya medyo mababa ang ating air concentration. Kaya maganda ang nagiging concentration ng ating hangin at 49 index lamang. At sa ating almanac ay sumikat ng haring araw kaninang 6:01 AM at nasa lulubog ito mamayang hapon 5:23 PM na. Pero yung oras na yan, madilim na po yan ng 5:23 PM. Madilim na yan dahil mahaba nga po ang ating gabi na. Sa ating moonrise ay nasa waxing gibbous at 78% illuminated na po ito. Sisikat ito mamayang hapon 2:17 PM at kinabukasan na po ng madaling araw 2:45 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang Biyernes po ito, magiging parte ang ating kaulapan. May mga 10% na chance daw na uulanin sa Metro Manila. At bukas ganun din magiging partly cloudy rin ang maghapon na may chance na 29 to 30% ang chance daw na uulanin bukas yan ng Biyernes. So halos stationary, ang ating 2-day highest and lowest temperature expected ay nasa 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected in 2 days ay nasa 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon ngayong araw ay stationary. Magiging maulap pa rin ang hilagang silangan ng bahagi ng Luzon. Epekto pa rin ng salubungan pa rin ng init at lamig dito sa may bandang northeastern part ng Luzon at sa ating easterlies. Pero yung ating sea line na mamagitan pa rin sa may bandang Camarines Norte at umi-extend pa rin yan. So, expected yung pagitan na yan dahil sa may bandang Bicol region hanggang Southern Luzon na patuloy pa rin ang magiging maulap na hipapawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa ngayon ay medyo may heavy rain potential sa may bandang Sorsogon area. So expected pa rin ang bahagi niyan ng Katarman, Northern Samar at Masbate. Asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. Kaya medyo alisto pa rin lalo na sa mga binabaha ngayon dyan sa bahagi ng Katarman, Samar at ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa ngayon ay umaabot ang trap ng may dalang ulan ang bahagi ng Quezon Province sa Pulilo Island sa ilang parte ng Baler Aurora hanggang dyan sa may bandang Kasiguran Aurora. So expected yung range na yan ay magiging mas maulap po ang himpapawarin sa may silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at asahan ang mga pagkulog at pagkilat na may mga kasama rin mga biglaang o sulputan ng mga heavy rain showers dahil may mga heavy rain potential tayo na medyo clustered sa bahagi na yan ng silangan ng Luzon area. Pero sa kanluran mula sa bandang Apari at ilang bahagi ng Ilocos Norte hanggang La Union, Mapabengket man yan, Baguio, Pangasinan at Eastern Zambales, west portions ng Zambales rather, magiging katamtaman at may mga partly cloudy ang iral pero mas mangunguna ang tinding sikat ng araw pero mas malamig ang temperatura dyan dulot ng ating amihan pa rin na tuloy-tuloy na umiiral pa rin hanggang sa mga susunod pa yan ng mga araw mga folks. Siyempre, damay ang bahagi ng Central Luzon, pababa na yan ng NCR dito sa Metro Manila at ilang parte ng kalurang parte ng Calabarzon sa may Batangas, Laguna area. Pero papasok ng Quezon Province nga po sa Atimunan, magiging maulap na po at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog the rest ng bandang Southern Luzon mula Marinduque, Burias Island at ilang parte ng Romblon, Masbate at buong bahagi ng Bicol Region, Mapakatanduanes man yan, Mapalegaspi, Iliga, Sorsogon at Kadududulon na yan, patawid dyan gabi sa may bandang Allen, dyan sa may bandang Samar Region. At the rest ng bahagi ng Mimaropa ay patuloy pa rin na magiging maulap. Ang bahagi na ito ng kanluran ng Palawan sa may bandang Kalayaan Islands, magiging maulan din po dahil nga po sa may namumuong low pressure area dyan, malapit sa mapagitan nga po ng Malaysia. Pero shallow ito, pero nagdadala ito ng mga heavy rain showers dyan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa bahagi ng Batarasa at Palabak, asahan po ang mga pag-ulan ng mga scattered rain showers hanggang Kalayaan Islands. Ingat po sa potensyal na pagbaha kung sakali mga folks.
and the rest ng Visayas area mula dyan sa bahagi ng Panay Island, Negros Region at buong Central Visayas, magiging maaliwalas po at maalinsangan ang lagay ng panahon so far, pero hindi pa rin ini-rule out natin pagdating ng hapon o gabi ang mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin dahil ayon sa ating water vapor monitoring, mataas pa rin. Umaabot ng at least 15 mm ang aasahang pa rin pag-ulan sa bahagi ng Panay Island, Negros Region, Central Visayas, bahagi ng Leyte at bandang katimugang bahagi ng Samar. Pero hindi na to silala ng isang araw dahil medyo mababa na lamang ang volume ng water vapor na nakikita natin sa satellite imagery. So despite na magiging maaraw ngayon sa inyo dyan, lalo na sa may bandang katimugang parte ng Samar Region, sa Katbalogan, San Policarpio, Borongan City, pababa ng Genis and Samar, ay hindi pa rin natin nirulog out mga isolated rain showers, pagsapit po na yan hapon na at gabi mga folks ha. Sa ngayon, medyo maaraw at maalinsangan ang buong bahagi ng Central Visayas hanggang sa may west portions ng Panay Island at Negros Region. Magdala ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang mga isolated rain showers. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maalinsangan muli ang buong bahagi halos ng Mindanao. Almost 95% ng buong Mindanao mula dyan sa Surigao del Norte at buong bahagi ng Northern Mindanao hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula po, magiging maalinsangan po ang himpapawirin natin. Magkaroon man mga isolated rain showers, ay expected mga panandalian lamang at hindi nagtatagal. Mas mangunguna po ang mataas na alinsangan at heat index at humid na temperatura dyan. So huwag masyadong magpa-dehydrate o magbabad sa sikat ng araw dahil po magiging maalinsangan ngayon ang ating araw dyan sa area. Sa silangang bahagi ng Mindanao, mula dyan sa may bandang Hinatuan, pababa ng Compostela Valley, may mga ilang cluster lamang ng mga partly cloudy pero mas mangunguna pa rin ang mataas na heat index at maalinsangan temperatura na lalagpas ng 35 degrees Celsius halos, kaya ingat at huwag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw. Magiging mga partly cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa bahagi ng General Santos City at ilang bahagi ng Davao Region mula dyan sa may bandang Dingo City, Kidapawan, damay ang Davao City at ilang bahagi ng Panutukan, Tagum at dyan sa bahagi ng Governor Generoso. Magkaroon man ng mga ilang series ng mga kalat-kalat na pag-ulan na hindi naman din ito masyado tumatagal. Mas mangunguna po ang matinding alinsangan sa buong bahagi ng Sorsogen area at BARMM areas. At dahil wala naman tayong namamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa, ay tingnan na lang natin kung meron tayong mamamataan o anumang tropical wave mabubuo sa ating West Pacific Basin. So far, negative na po. Wala na po tayong nakikitaan sa silangang bahagi ng bansa sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ina-extend natin o inaasahan natin na i-extend ito ng 1 week na wala tayong mamamataan na anumang sama ng panahon. At base rin sa ating global spectrum model, negative din po. At typically, amihan lamang ang nakikita natin iiral dito at shear line na magpapaulan sa bahagi nito ng Southern Luzon areas pa rin hanggang sa susunod na linggo na yan. So wala tayong magiging komento dyan at maging sa kanyang mean sea level pressure ay tumataas hanggang 1,014 hectopascals at sa bangalang katimugan naman ay naglalaro sa 1,008 to 1,012 hectopascals ang ating atmospheric pressure. So lumalabas lamang na negatibo po na asa na mayroon tayong mamamataan ng mga sama ng panahon hanggang sa susunod na po yan ng linggo. So silipin na rin agad natin kung maalon. Well, maalon po ang buong bahagi ng Extreme Luzon natin dyan sa may bandang Batanes Group of Island. Sa may seaboards ng Ilocos Norte, seaboards man yan ng Cagayan Valley, East, o bandang Ilocos West area, o bandang La Union West of Coast. Mataas po at aabot ng 2.5 meters. So medyo restrain muna tayo sa mga malilit nating mga sea crabs at mga mangingisda dyan. Hanggang sa bahagi na po ng bandang Eastern Bicol Region na umaabot po ng 1.25 meters ang taas ng alon dyan. So expected na itataas yan o nakataas ang gill warning sa area na yan sa buong seaboards ng Extreme Northern Luzon, mapa West man yan o mapa Eastern Seaboard ng Northern Luzon areas. Siyempre, damay na rin ang eastern seaboards ng ating Bicol Region. So, ingat na lamang sa mga mangingisda natin at hanggat maaari, huwag munang lumayag ngayong araw. Pero the rest ng katimugang bahagi, dyan sa may bandang Mindanao, wala po tayong may kukomento. Pwede po tayong lumayag dyan. At kung diretso agad tayo sa ating computer models, negative din ang nakikitaan na anumang tropical wave na mabubuo hanggang sa susunod na linggo.
So wala rin tayong maiko-comment. Mostly mga trough clouds lamang at mga shear line ang magbubungad lamang sa atin hanggang sa susunod din linggo ng papaulan, lalo na sa buong halos silangang bahagi ng Luzon, especially sa may bandang Southern Luzon at bandang Northeastern Luzon areas. Typically talaga na uulanin ang mas madalas ang silangang bahagi na natin ng bansa, hindi na masyado sa may bahagi ng kanluran ng bansa. Maging sa SMWF, NABGEM o ibang weather agencies rather, ay wala tayong nakikitaan at halos negative lahat. Kaya wala tayong maikokomento na anumang mabubuong bagyo o sama ng panahon hanggang sa susunod na linggo. Kamustahin muna natin yung drought index kung tumataas sa ating bansa. Well, expected na natin. Siyempre, dahil mas inuulan ang buong bahagi ng silangan ng bansa madalas, makikita natin sa ating monthly drought index to, hindi lang ito pang October. Hanggang nitong huling November 21, 2023 na po ang data nito. So, mas latest na po ito. Kaya makikita natin na mas tumataas ang dry spell sa may bandang Ilocos Norte, sa may Kanluran, at ilang bahagi ng Pangasinan, pababa na po yan ng Zambales, at ilang bahagi ng Central Luzon. Mas tumataas po ang dry spell ngayon dyan, according dito. Typically, mga Kanluran bahagi ng bansa, typically mas tumataas. Bagay sa ilang portions ng Mindoro at Palawan. Pero kung titingnan mo ang bahagi ng silangan ng bansa, halos wala po. Mababa lamang ang possible drought index ng pagtaas dahil mas madalas na pong inuulan dyan. Kaya kung titingnan natin sa monthly rainfall, ito ay hanggang November 21, 2023 po. So mas latest po ito. At makikita natin na mas normal o nag-above average rainfall po ang parte na ito ng bandang Legazpi, Sorsogon at Catanduanes. Kadamay na ang Masbate, Northern Samar, at ilang parte ng Leyte at katimugang parte ng Samar. Mas mataas po ang volume ng rainfall volume sa areas na aking binilugan. So expected yan magiging mas mataas po o magiging above average rainfall. Ang typical na magiging areas na yan dyan sa portion ng Sorsogon at bandang Northern Samar area. Sa bandang silangan ng Hilagang Luzon din, typically, bagamat halos normal, pero medyo kulang pa rin ito. Pero makikita naman natin yung progress na unti-unting tumataas din ang silangang bahagi ng Northern Luzon dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora. Damay na ilang parte ng Isabela hanggang dyan sa may Baler, Aurora. Bagamat na halos normal rainfall ito, medyo hindi pa rin ito sapat. Di kagaya ng mas inuulan sa may bahagi nito ng silangan ng Southern Luzon, especially sa may bandang Masbate, Leyte at Northern Samar. Pero the rest ng Mindanao, medyo way below normal pa rin ang aasahang mga ulan dyan. Pero may mga ilang portions o maliliit na probinsya sa may bandang Northern Mindanao or sakop probably ang bahagi ng Butuan at Cagayan de Oro, maaaring umabot sa normal average rainfall. Pero kung ating i-analyze yan, maaaring hindi pa rin sapat o malamang hanggang sa normal average rainfall lamang ang aabutin. Kung hindi man mag-below normal average rainfall, di kagaya ng nabanggit ko nga kanina sa may bandang Southern Luzon at Northern Samar area. Pero pagdating sa dry spell, medyo hindi pa naman mataas yung dry spell sa buong bahagi ng Mindanao dahil madalas pong inuulan-ulan sila dyan. Di kagaya sa bahagi ng Northwestern Luzon, halos tumataas na unti-unti yung dry spell level. Kaya banman na naman natin to. Hopefully naman siguro hindi naman ito tatagal din hanggang sa susunod na buwan. Dahil magiging mas malamig po ang temperatura dyan pagdating ng December at sa susunod na unang 2 buwan ng year 2024. Para sa mga masyadong nervyoso sa solar flare na kumakalat sa social media, sa loob na 3 araw ay so far yung ating forecast NOAA KP Index Breakdown mula ngayong araw hanggang November 25. So far hanggang G1, geomagnetic storm lang ang posibleng umabot hanggang November 25. Ayan po, mga bandang hating gabi po ito o madaling araw sa November 25. Pero ngayong araw, typically, mabababa lamang ang ating KP Index o geomagnetic activity. Maaaring maging active lamang ito pero hindi naman ito mataas. Pero may pinapakita sa ating SOHO AIT, yung sa ating sunspots. Kung titingnan ninyo sa magnetogram image, ay masyadong kumpul po ang sunspots na yan.
yan ay halos doble ang laki sa Earth dahil alam naman natin kung gaano kalaki ang araw. So yung spot na yan, katumbas pa yan ang mas malaki sa ating mundo. At kung sisilipin natin ang sections na yan ng sunspots ay yung coordinates o sections of 3495, 3490, 3492 at 3491 ay buro cluster ito ng malalaking mga sunspots. Posible pa rin itong dumirekta sa Earth sa mga susunod na araw Well, kung may magtatanong kayo, kailan ba yan? So far, ang ating sunspots ay since noong November 21 rather, ay nasa 22,000 miles. So mahigit sa halos mahigit 35,000 kilometer ang lawak ng bawat isa niyan. Kasi kung titingnan natin dito, yung lawak nito ay nasa 21,000 kilometer miles. So ibig sabihin lamang mga 35,000 kilometer. Ang laki, no? Yung lawak ng sunspots na ito. Ilan ito? Kung bibilangin natin, mga 4 na main spots. Malalaki yan. Mas malaki yan kaysa sa Earth. So, kung sakaling tumapat yan, kailan ba ang posible niyang tamaan? Kung titingnan natin sa solar wind forecast, ay probably sa unang approximate mga unang linggo ng December. Itong portion na ito yung approximate forecast na malaking solar wind na tatama sa Earth. Probably yan yung manggagaling sa sa CME na i-release mula dito sa may cluster na ito ng araw. Well, medyo i-ready natin ito kung sakali mga folks. Pero hindi ito tatagal ng 3 buwan Kung tatama man yan, depende yan sa location at depende yan sa yung altitude na swing ng solar flare na tatama sa Earth. Kung tama man to, maaari pa rin magkaroon ng mga radio interruptions mga folks Siguro kung pumitik man ng G2, tingnan na lamang natin mga folks. Dahil according pa lamang naman ito sa expected forecast ng ating ginagamit na monitoring. Probably unang linggo nga po ng December or by next week na. So titingnan natin kasi medyo malayo-layo pa naman yung forecast na mangyayari yan. At wala pa namang significance na mataas sa solar flare na tumama sa Earth ngayong araw, hanggang ngayong araw. 23 ngayon tayo November 23. So far wala, medyo kalmado po. Pero hanggang sa susunod na linggo ay maaaring magkaroon tayo ng pagtama ng ilang solar flare. Medyo bahagyang tataas ito, pero sa unang linggo ng December, doon nating malalaman kung gaano kataas ito. At yung magiging affected region, probably ang bandang Australia. At kung gagalaw ito ay maaaring bandang southern part ng Africa at South America region. Well, titingnan na lang natin. Sa ngayon, yung ating solar aurora latitude ay nasa 65.6 degrees and solar wind ay 479.7 km a second. So, mabilis pa rin. Pero ito ay medyo malayo na tumama sa Earth at medyo mintis ito ng bahagya. So medyo good news ito. Hindi pa naman masyado nag-burst itong upper quadrant nito ng araw. So probably ang nag-burst pa lamang kung titingnan natin sa ating latest LASCO monitoring. Ayan po, mga around 9 o'clock ang burst nito. So medyo hindi totally tinamaan ng Earth nito. Medyo nagmintis at medyo bandang 6 o'clock. So kung titingnan natin ng mas latest na LASCO ay makikita natin since November 22 kahapon ay yung 9 o'clock burst ay naglabas ito pero katamtaman lamang. Maaari ito yung sa bahagi na ito ng position o isa sa 3491 o 3490 o 3492 nag-burst. Maaari isa pa lamang ito pero hindi direktang tumama sa Earth kaya kung titingnan natin sa solar wind ay nung isang araw ay medyo nag-moderate lamang, umabot ng G1 geomagnetic storm. So, hindi naman masyadong malala. So, sa mga nagpapakalat na halos 3 buwan na mawawala ng internet, sa ngayon ay misleading po yan at wala pong context dahil wala pa naman tayong nakikita na actual na nangyayari yan sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin hindi po yan mangyayari, pero hindi naman natin pwedeng sabihin kaagad-agad dahil wala pa namang nangyayaring activity sa araw ngayon. At wala pa naman tayong namomonitor sa ating solar wind at solar space monitoring natin. At maging sa forecast,
ay hanggang G1 geomagnetic storm lang naman ang ipinapakita. So, wag muna tayong kakaba-kaba dahil medyo fake news pa yung mga kumakalat na yan. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, November 23, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe po at pasuyo na lamang po na makipag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel at visit lamang sa aking website na www.pmoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Makikita lamang yan sa kaliwa ang mga menu selections na gusto niyo malaman. At sa mga data feeds mula direkta sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.